Ito po ay dating First Lady. Yung kanilang presidente na nagdeklara po ng martial law, ito po yun. Sa South Korea po yan, ha? Dito po sa atin, kailan? Lolo't Lola, mag-boss max po tayo. Lalo na po doon sa creamy coffee na lumulutang talaga ang sarap ng mangosteen. Alright. Ang sinasabi po ni baby girl, sa South Korea baga? Oo na, may tumagal-tagal siguro mga halos 2 taon po itong kasong ito. Mabilis Bago pa po. rin kahit papano. Pero, Mabilis ang conviction sa kanila. dito naman Diba? sa atin mabilis, mga 12 taon. May ano ngayon, editorial sa Philippine Star. Okay. Good morning pala kay kaibigan Jaris Bondok. Ano po? And sa lahat po ng mga tumatangkilik po sa pahayagang ito. Ngayon sa kanilang editorial, another Mino convicted. Well, dito ho ang kanilang tinutukoy ay ang isa pong teller ng Development Bank of the Philippines diyan sa Nueva Ecija na sinintensyahan po ng hanggang 8 taong pagkakabilanggo ng dahil sa kanyang pagpayag na ma-encash ang mga checking talbog. Yan ho. At ito ho mga kapatid ay nagsimula po ng ilang ng dekada nakakaraan yung pong 2017 ruling ng Cabanatuan City RTC Branch 29 ang siya po namang kinatigan mga kapatid ng hukuman. Alright, ito po ay sinasabi po na umabot po ng ilang taon na paglilitis at yung pong sinasabing nag-issue po ng talbog na cheque ay hindi na po nahagilap. Nag-jump bail po ito pero siya nga po ang napitpit dito. Ang halagang pinag-uusapan po ay 9 million daw po na pera sa bangko. Yan, 9 million 9 lang po. million. Higit isang dekada bago po na-resolve ito. Hindi pa ito final, ha? 9 million pesos for ilang dekada? Isang dekada. Mahigit sa isang dekada. Nakakaloka. Opo. At ito ho mga kapatid ay hindi pa final. Maaari pa hong dumulog ang nasasakdal sa mas mataas na hukuman. Oo, Yan. napag-google tuloy ako dun sa meaning ng Mino. Mino. Mino, maliit na isda pala. Yung ginagamit pagka huhuli ka ng malalaking Dilis. isda. Oo, yun. Parang ganon. Mino. Anyway, dito po sa atin mga kapatid, mukhang tataka nga ako kahapon. Meron akong isang kausap magsasabi, tayo na nangyayari dun sa mga freeze na mga ganyang accounts. Dito sa isang magarang subdivision, nagreklamo yung mga kapitbahay daw. Dahil yung Nagreklamo. proponent, Oh. panay na ang development Wow. doon sa kanyang pagkalawak daw po na nabili na lupain sa isang mamahaling subdivision. Talagang di natatakot, hindi natitinag, ano? Para bagang kasing humupa na nga. Oo, humupa parang na kasing- ang lahat. parang Parang hindi nagkakalimutan tayo. Sa totoo lang, mas pinag-uusapan pa ngayon ang diverticulitis ng Pangulong Marcos Jr. over flood control. At di ako magtataka po, itong kontrobersya po na kinasasangkutan ng ilang pong mga artista ay baka po maging tampok sa mga usap-usapan ngayon. But again, mga kapatid, hindi ho naman po natin iwinawaksi yan. Kasi po may mga sinasabi dyan na mga paglabag sa karapatang pantao, etc. Ano ho, pati itong nangyaring ang trahedya dyan din po sa Basilan. Yes. Pero ito nga po, ang trahedyang ito, yung pong ginawang pangungulimbat sa ating pera. Kayo ho ba handa nang tanggapin ang katotohanan na sa kaisipan ng iba na naman walang mangyayari dito? Ay, hindi dapat. Hindi dapat natin tinatanggap lang na wala nang makukulong dito wala. o walang mapaparusahan dito. Dapat nag-iingay pa rin tayo dito. Okay na ba yun sa inyo? Ganun-ganun na lang yun? Bilyong piso ang pinag-uusapan natin dito. Sinasabi pa nga, trilyong piso. Di ba may mga nagsasabi, hindi lang bilyon yan. Trilyon ang usapan dyan. So paano, okay na yun sa inyo? Kumbaga, quits-quits na lang? Ano ito, move on na lang tayo dahil 2026 na mga kapatid? Ganun ba yun? At ang tanong nga po dito, kung gaano po katibay ang mga kasong isinampa at isasampa pa sa mga binabanggit nilang mga malalaking isda sa kontrobersya at skandalong ito dahil ngayon pa lang po naman, may balita na po. Ito naman ay exclusive po ng GMA News kung saan po itatahimik lang si Attorney Orendain, naghain pala sila Aaron at Direk Joey ng Supreme Court petition nang hindi natin namalayan. Ito raw po ay inihain noong pong, ito po ay Enero 25. Yes. Ano ang hinihiling ng kampo po ni Saldi Niño? Ang hinihiling po ay maglabas daw po mga kapatid, ng restraining order ang kataas-taasang hukuman para ipahinto ang tanggapan ng ombudsman sa pagpapatupad. Dito pong kanilang inilabas na resolusyon na pinakakasuhan po itong kanilang kliyente na si Saldi Niño. To annul the resolution. At sinasabi daw lumabag daw po ang ombudsman doon po mga kapatid sa karapatan ng kanyang kliyente Correct. sa pagmamadali daw po sa pagsasampa ng kaso.
this honorable court issue an ex parte temporary restraining order and or writ of preliminary injunction restraining and or enjoining respondent Jesus Crispin C. Remulla in his capacity as the Ombudsman from implementing the resolution dated 14 November 2025, including but not limited to blah blah blah, chechenes, etc. So sa eto madaling na. salita, ang punto nila, abay hindi daw maayos na naabisuhan itong si Zaldi mo. Oo. Ang paborito mong si Zaldi, nitong mga reklamo na naihain po laban sa kanya. Mga kapatid, given po ito ha. Sinasabi nga po natin, dahil sa husay ng mga abogadong ito, sa lahat na po ng mga pamamaraan gagawin po nila, technical na po lahat ng mga butas niyan sisilipin nila. Hintayin natin ang tugon dito po ng Ombudsman because definitely sila po ay pasasagutin dito sa petition na ito. Oo. Pero ito yung sinasabi natin, hindi ba? Sa ngayon, doon nga lamang sa kaso po dyan sa Mindoro, pumupuntos po yung depensa doon. Kasi nga, may mga pera itong taong ito. With all due respect sa mga abogado, may kakayahan sila na kumuha po ng pinakamahuhusay na abogado na ang tanging hulang naman sigurong pakay ay siguraduhin na hindi nilalabag yung karapatan ng kanilang kliyente. So, ang tanong po dito, naghain ng petisyon sa Supreme Court. Sino ang petitioner? Si attorney ba? Hindi. Ang petitioner mismo, Aaron, ay si Zaldi Niño. Paano nangyari yun na ang petitioner po wala naman dito? Paano ka nakapanumpa sa iyong salaysay na iniharap at ibinigay sa kataas-taas ng hukuman? Uulitin ko lang po dito po wala pang panig ang Ombudsman at sigurado po ako, dito maninindigan po ang Ombudsman na lahat ng proseso pinagdaanan po nito at matibay po ang kanilang ebidensyang hawak dito. Yan po yan. So paano ho nakadulog sa Supreme Court itong si Attorney Orendain? Sa pamamagitan ng Apostil. parang kamag-anak ni Bert Apostol, ano ha? Hindi, magkaiba. Apostil. Apostil. Tama ba ang banggit ko? Is it apostil? Apostile. Apostile, apostile, but I think it's apostil. Pero para sa akin, napakasimple niyan. Affidavit Affidavit. na ginawa sa Sa ibang labas bansa. ng Pilipinas. Tama. At saan siya nakapag-execute ng kanyang sinumpaang salaysay? Aba, Sa Lisbon ba? Ay nako, mukhang fake news yung Lisbon, Portugal. Ay, huwag mo naman sabihin fake news. Siguro dumaan lang ng Lisbon, Oo. tapos pumunta na dito kung nasa saan siya ngayon. Ay, doon sa pinuntahan natin dati, kung saan mo ko dinala. Hindi ko din alam kung nandun doon pa siya. Pero dito, huwag natin namang maliitin yung sinasabi po ng ating kalihim ng DILG. Kasi baka naman nililito lang tayo ni Zaldi. Kung di mo, sabi nga nitong si former ICC Commissioner Fajardo, Rosana Fajardo, itong mga taong ito, so cunning. Cunning. C-U-N-N-I-N-G, so cunning. So cunning? Oh. What is cunning? So cunning? Yes. Mapanlin lang? Ano ba yung cunning? Mga tuso. Mga tuso? Oh. Baka lang ho, nililito po tayo dito. Kasi, di ba ang sabi, nasa gated subdivision daw diyan sa Lisbon. Oo. Nasa ambaan Lisbon, Portugal. Portugal, ang bansa. Lisbon po yung kanilang capital. Ito ay nandito po dulo ng Espanya. Alright? Spain, dulo po iyan. It's 45 minutes flight from Seville in Spain. Siguro, dati dito ka lang nagdadrive sa Maynila. Mukhang nagdrive ka rin doon, ha? Oh, 45 sige. flight. 45 hours. Minutes flight from Seville 45 to minutes Lisbon flight. in Portugal. Okay. Portugal. Aba, ang naturang sinumpaang salaysay ay ginawa sa isa pong abogado doon. Isa pong kinikilala ho naman din, meaning valid yung kanyang sinasabi daw po na mga pag-execute ng gantong uri po ng mga salaysay ng mga dayuhan. Kasi nga hindi din po natin, wala pa tayong hawak ng affidavit kung ano ba ang ipinresinta nitong si Zaldi Niño doon sa abogado. Passport ba ito? Ano bang passport ito? But basically po, ito ay isinumiti raw diyan sa Supreme Court. Hango po sa report ng GMA News, mga kapatid meron daw pong iniharap nga na affidavit. Saan banda, baby girl? Saan siya nag-execute nitong kanyang dokumentong ito? To be specific, everyone, Zaldi ko is in Nacka, Stockholm, Sweden. In Stockholm? Yes. At ginawa daw po itong pagharap sa isang abogado na ang pangalan ni Attorney Beatrice Gustafsson noong January 15. Doon sa document nakasaad din na itong appointed notary public dyan po sa Sweden in Stockholm ay sinasabi na si Zaldi ko ay humarap mismo sa kanya Yes. noong January 15.
Hindi ba ito yung abogadong may notaryo sa Maynila? Hindi. Abogado ni Imposible. Gutesa? Siguro, wait lang ha. Siguro naman, ang mga abogado dito sa Pilipinas, hindi naman, ang mga notary public na ilan dito sa Pilipinas na medyo, sabihin na natin may kakulangan kasi minsan nakakapag-notaryo talaga tayo ng hindi nila kaharap, yung no ilan. presence, ha? No presence. Siguro naman sa Sweden, mas mahigpit. Siguro naman doon, hindi kagaya dito, na pwede sila magnotaryo Okay. nang wala yung tao. Lalo pa hindi basta-basta itong si Zaldi mo. Aha. At hindi rin basta-basta yung kanyang kaso. Aha. So kung ako si Attorney Beatrice Gustafson, hindi ako papayag na wala sa harap ko mismo si Zaldi. Puwera na lang kung doon ba sa Sweden, money talks din. Ang dali lang. Baka ipatawag ng Senado yan. Yun ang kinakakaba ko. Ha? It's either ipatawag ng Senado o baka sa Sweden pa tayo mag-hearing. Mas magastos yun, ha? Sandali News lang. 5, ipadala nyo kami ni Ted Filon. Kung ganun. Okay, sige. So, kung ito po ay tinanggap nga ng Supreme Court, although yan naman po yung ministerial lamang at Yes. aalamin pa po natin ang kahihinatnan nito. Pero kung yan ang sinasabi nga po, hindi daw ho naman dinideny ni Atty. Rondain, itong kanilang petisyon na ito. Pero from Lisbon, Aaron, to Stockholm. Alam ba gaano kalayo yun? Gaano nga ba? Ang Lisbon po nasa dulo in the south, no? Na Spain then Portugal. Ang Stockholm, mga kapatid, ay dikit na po sa Norway. Nordic na po ito na country. So sa Stockholm, kung lilipad ka by plane, higit po sa 4 na oras yan. Hindi mo kayang i-train yan. Mga kapatid, wala. Siguro mga 17 train ka dyan at ilang araw ka dyan. Opo, ang layo nun yung Stockholm na iyon. Yan po, from Copenhagen, pwede kang mag-train papunta sa Sweden. That's the fastest. Yun na po iyon. And then, pwede ka Para na lang pumunta ng siyang- Oslo sa Norway. Sa Oslo, pwede ka dumaan. Kasama kita sa Tama, Stockholm. ang galing mo. Kabisado mo pa yun, Oo, 4 hours, Yun nga sinasabi dito ni Google. Ano? Pwede daw nating ikumpara yan sa Manila to Davao. Medyo ganun. Pero yung sinasabi mo, tama. Pinakamabilis, 4 hours by flight. Oo. Pero kung nag-train si Zaldi mo, na malamang di naman niya gagawin, sobrang tagal. Aabutin pala siya ng more than 2 days. Or more than 50 hours kung nag-train siya. Well, siguro naman kung Baka nag-bus. kung Pwede ganun- rin daw mag-bus Kung katakot-takot ang pera mo, palagay ko naman pwede ka mag-private Private jet jet. dyan. Anyway, Oo. yan po ang pinakahuling balita dito, ha? Oo, so ngayon, ito na po yun. Yung kanilang pag sinasabi na lahat na po gagawin to delay the proceedings. Alright, so mamaya din po, pupuntahan natin itong sinasabi ng ibang mga abogado na doon pa lang po sa ilang mga kaso, baka daw po may problema na. Yan po sinasabi ho natin dito, ha? Dito ho sa, gusto ho nga natin ito mabilis, pero yung bilis na iyan, gaano po ka-tight yung hawak ng mga ebidensya at kaso laban sa mga taong ito. Otherwise, muli po tayong nganganga at magsasabi, yan na ang sinasabi namin sa inyo. Wala ding mangyayari dito. Wala pa rin makukulong. Well, may nakakulong pero malamang makalaya din. And that's another edition of Finding Zaldi, mga kapatid. Bumalik na kaya sa ng Portugal? Stockholm. Oo, nasa Sweden ka pala, Zaldi. Kasama ko to sa... Oo. Naglakad tayo sa Old Town. Oo, naalala ko nga Noong nabasa ko to, yun ang naalala ko agad. From the city, may bridge. And then nakita mo yung river. Doon sabi mo, ang linis Hindi, ng... pakita mo yung picture natin. May Oo. picture tayo dyan Sige. Oo, ha? Oo. Kaya lang yung picture Nakita mo namin yung one old by Parliament, one building doon. Picturean kita, pipicturean niya ako. Ganun kami mag-picture nito. Yes, Oo. okay. Sige, nabanggit niya nga itong napakagandang programang ito. Ako naniniwala ako, lalo na po sa isang ideal society, that everyone is honest. Totoo naman. Pero Tama mas sinasabi madali, ni Mayor. Oo, mas madali makita ngayon dito ang problema kasi magkakaalaman kung sino mga mayor ang may silbi at kung sino yung wala. Kasi nga din Diba? po, sabi nga niya, tama po yung binabanggit ni Mayor Francis. Correct. Na kung lahat ng LGUs yan, ilang libo yan yung munisipalidad at mga city, kung sabay-sabay sila Na na magtatayo. mapopondohan at sila mismo ang siyang mangunguna sa tama pong pagpapatayo ng classrooms, mas mabilis. I agree. At may binabanggit lang siya dito na yung oversight daw po naman nito. May sinasabi daw po isang Bam Aquino at isang Sani Angara. Oversight. Di ko lang alam kung dito ba kasama si Trigib Olaybar na mag-o-oversight. Nasa DepEd pa ba yun? Wala na. Wala na. Ikaw malay lang mo. wala. Ikaw talaga. Ako'y nagtatanong lang naman. Oo, sa bagay. Wala namang Kung masama kasama sa oversight dito si dating Yusek Trigib Olaybar.
Wala na nga kasi siya sa DepEd. Hindi ko Hindi mo alam? sure ka ba doon? Oo, wala na daw sa Okay. DepEd, yun ang sabi. So that's good to know. Oo. Well, tingnan natin kung ano mangyayari dito. Pero this is exciting news para sa mga estudyante So hindi natin. dadalhin dyan ni Nino? Secretary Angara yung kanyang dating assistant. Wala na nga kasi doon. Oo. Malaki pondo para dito dito sa initial, 66 billion pesos. Sasang sinasabi nila, nasa 90 to 120 days lang daw tatapusin ng mga LGUs itong bawat classroom na itatayo. At ang maganda rin dito, Kagandahan din dyan kasi dahil nga LGU, yung barangay kapitan, wala nang kokotongin pa. Kasi ang katotohanan dyan, lahat ng proyektong dadaan doon sa kanyang barangay, dapat meron sikap. kahit na classroom yan, kahit na ospital pa yan, Dapat meron sikap. may mga Naku, nanghihingi. Hindi bawal naman na. lahat. Bawal na. Oo. So, 90 to 120 days ang sinasabi nila for areas, halimbawa dito po sa Metro Manila, marami mga buildings ang hindi na nagagamit o di kaya may mga naluging negosyo na malalaking building na nakatayo, pwedeng i-lease naman yon Yun. ng LGU. That is another Kasama yun dito. program. Oo, Okay. kasama yun dito. Tapos, pupwedeng ang mangyari para mas mabilis nga. Yun ang sinasabi nila. Pero ito, dito, Yung mga POGO buildings, yun ang magandang gawing paaralan. Yan. Ang dito, makikita natin dito soon pag na-implement na ito, kung sino ang mga mayor na walang silbi at babagal-bagal. Oo. Sa totoo Babagal-bagal. lang. Tanungin ko lang yung mayor doon sa amin. Meron siya kanino bang project yung waiting shed na yan na hindi matapos-tapos? Saan ka ba? Sino ba mayor mo? Talaga naman. Nakunan ko na dati ng video. Kunan ko ulit, ha? Meron pa rin? 5 taon na yata yung mga waiting shed na hindi matapos-tapos. Ano naman? At magkano kaya halaga? Walang placard Wala nakalagay. Sino ba may pakana ng parang spaceship na yan ng mga... Mali na naman. Wait lang kayo. Baka kasi kaya hindi pa natatapos. Yan ang kauna-unahang waiting shed na lalagyan ng aircon para hindi maiinitan ng mga nag-aabang. Parang malabo lagyan ng aircon. Ay, hindi lalagyan ng aircon? O Kasi nga siguro... yung bubungan parang spaceship eh. Spaceship. Alam ko na. Yan ang kauna-unahang waiting shed na sabi mo dahil mukhang spaceship, malamang ito yung paakyat talaga ng kalawakan. Yung pwedeng sakyan, papunta ng Mars. Yan ang waiting shed ninyo. Kaya 5 years na, hindi pa rin tapos. Okay, napunta ako sa waiting shed. Kaya Napapanggit nga. ka ng mga mahuhusay na mayor eh. Oh. Anyway, sige po. So Mayor Francis, salamat po at good luck nga po sa programang ito. Maganda po ang adhikain in principle nga talaga naman. Parang party list lang din. Ang ganda ng adhikain. Yung nga lang, opo, ito ho ay ideal po para sa isang lipunan Na na honest. may kahihiyan. Ang makabayan kasi, ito yung party list na walang helicopter. Dapat, oo naman. At sila Kaya po, laging... nagla-land trip sila. Oo, so biyahe-biyahe lang sila ngayon. Oo, wala sila kasing helicopter o private jet na maaari pong magtungo diyan sa napakalayong Nueva Vizcaya. Malayo-layo yan, girl. Oo. Mga 8 to 9 hours na biyahe yan. Well, kasama yan sa kanilang trabaho, di ba? Tugunan itong pangangailangan ng mga kapatid natin. At buti nga tama yung sinasabi mo, may nakapansin na kahit papano dyan po sa issue ng mga kapatid natin na nitong nakaraan, nirereklamo dahil may mahigit 300 pulis nga po ang tumibag sa barikada na ginawa po nila dyan. Dahil yung komunidad na yon ay hindi po pabor doon sa planong mining exploration ng isang kumpanya dyan sa Dupax. Okay, so mga kapatid, earlier today po, baka lang kayo tinanghali po ng gising, nabanggit lang po namin, Rome, baka tulog ka pa kanina, may nakulong na ha? May nakulong na at yung nakulong medyo malaki-laking isda at maputing isda. Alam mo kung bakit nakulong? Sa kasong pagtanggap ng suhol. Ano ang sinuhol? Chanel bag. Ano ba itsura nun? Depende sa kung ano man ang itsura. At saka Marami ang klase. Tsaka mga diamond. Diamond pendant. Oo. Pero yan, Rome ay sa South Korea. Alam mo kung kanino galing yung suhol? Ah. Sabi doon sa mga balita. Alam mo kanino galing? Sa isang Unification Church sa South Korea. Yun ang sinasabi Dahil doon. may hinihinging Pabor sa gobyerno. Yun ang sinasabi. Oo. Abay nakulong. Sentensya po ito. Bagamat mag-aapila pero kukulong ka muna. Ito po ay dating First Lady. Yung kanilang presidente na nagdeklara po ng martial law, ito po yun. Sa South Korea po yan, ha? Dito po sa atin, kailan? Pilipinas when? Yan ang tanong po nila. Tsaka ang hashtag nila, sana all. Kasi si Saldico, ito lang po, uulitin ko to ha. Si Saldico, mga kapatid, hango nga po sa isang report ng GMA News.
At malamang po, this morning po, marami po ang magkukumahog na kumuha po ng kopya nitong kanyang isinumiting petisyon sa Supreme Court. Aba, hindi ho ba nung una, sabi daw po nasa Lisbon, Portugal. At sabi daw po, a friend through a friend and a friend and a friend and another friend, gusto raw pong makipagdialogo. Yon. Mukha pong, ito na, ginagamit na po ang lahat ng kanya pong legal na pamamaraan para mahinto yung kasong isinampa sa kanya ng ombudsman sa Sandigan Bayan. Naghain na po ng petisyon si Saldi Niño sa kataas-taasang hukumang kinukumpirma umano ito ng kanyang abogado at ito'y inihain daw noong Enero 25, tatahitahimik lang. Kami po'y tumawag na rin po mga kapatid dito po sa abogado po ni Saldi Niño at hindi ho kami pinanguunlakan po ng panayam. Pero ang kanila pong petisyon ay temporary restraining order, injunction sa ginagawa ng ombudsman na tugis na pagsasampa ng kaso laban sa kanya pong kliyente. Okay, tanong, paano siya nakapagsampa ng petisyon? Kinakailangan mong pirmahan yan. Kinakailangan mo ng sworn statement. Kinakailangan mo ng affidavit. Appeared before me, this notary public. Memorize mo yan, girl, di ba? Nakailang demanda ka na ba? Hoy! Ay, Attorney Zion, batiin mo. Good morning, Attorney Zion. Bilang pa naman sa Attorney kamay. Bongko. Si Attorney Paul Bongko. Attorney Chod Delpin, Oy, batiin of mo course, rin. our favorite Attorney Chod Delphine. Magandang umaga. Oo. Pero yun nga po, kanina Okay. pinag-usapan namin ito ng aking partner at sinasabi po ng isang notary public doon na humarap talaga sa kanya ng personal. Sige. Si Zaldico. So mamaya po pag-usapan natin yan dahil inaantay din po natin yung isa pang makakausap natin. Interesado lang po dito kung saan po naman naghain na po naman talaga daw ng kaso sa Supreme Court. Ito na ho yung mga sinasabi natin na lahat ng legal na pamamaraan gagawin para po hindi sila mausig at makulong. Kaya ang tanong, kailan makukulong ang mga mandarambong? Kulong na yan, pero kailan? At mangyari po kaya yan? Pwede pala yun. Habang nandoon ka sa abroad, pupunta ka sa isang notary public ng ibang bansa at doon ka manunumpa. Di kaya doon na magpunta si Gutesa nito? Si Orly. Oo, sa Sweden. Oo. Sa Sweden pa manunumpa. Kung may budget siya, like Zaldi. Oo. Ay nako po. Sige. So, gusto ko rin nga po sanang, girl, bigyan ng pansin yung binabanggit ngayon sa mga kaso nitong BGC Boys. No? Itong si Bryce, At si nagsoli ng mamahaling mga sasakyan, Yes. pero nag-plead ng... Not guilty. Oo. Ayos po ba? Hindi ba? Hindi ba conflict of interest yun? May tama ka. Hindi ba? May tama ka. Uy. Ha? Pwede pala yun. Sa atin lang nangyayari yun, yung nagsoli ka, pero ang plead mo, not guilty. Para tayong talagang ginigisa sa sarili nating mantika. Sandali lang po. Si Chacha po kasi interesado sa isyong ito. Nang malaman lang daw ho ang mga panig sa isyong ito. Yung pong abogado ng kabilang banda ay ating pong tinawagan at mukha pong papayag daw ho sa panayam. Tingnan natin po kung maaari sila maging back-to-back this morning bago pong ating magandang balita sa lahat ng balita po sa ating programa. Kasama po natin ngayon ang presidente ng Violence